Sa pagtatama ng sibat at dating punyal ng pangil ng kidlat na espada na ngayon ni Kael, sunod na nagkaroon ng sunog sa paligid ng dalawa. Nagningas noon ang mga tubo malapit sa palibot ng dalawa na isinugo ng dalawang libro. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa gitna ng kaguluhan sa tubuhan ng mga dalagit, ang kalangitan ay unti-unting nagkulimlim na tila nagagalit ang mundo sa labanang nagaganap sa pagitan ni Mikael at ng kanyang tiyong si Gregorio, na ngayoy ganap ng sinaniban ng libro ng Irahel. Sa bawat pag-igkas ng kanilang mga sandata, ang paligid ay nagsasambulat ng liwanag at dilim, parang dalawang puwersang naglalaban para sa kanilang paniniwala. Hindi mo ba nakikita, Mikael? Ako ang hinirang. Ang karunungan ng Irahel ay wala nang makakapantay. Sigaw ni Gregorio habang ang kanyang boses ay nagkakaroon ng halong sigaw ng libu-libong nilalang. Ang kanyang katawan ay nagbabaga sa bawat galaw nito at ang sibat na hawak niya ay tila naglalabas ng apoy na galing ng impyerno. Nanatiling matatag si Mikael sa kanyang bawat hakbang. Ang liwanag ng kanyang baluti ay nagbubuga ng liwanag na humahawi sa anino ni Irahel. Ang espada niyang hinubog mula sa punyal ni Severino ay kumikislap ng malakidlat na parang nagpapakita ng kapangyarihan ng mga anghel sa langit. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, tiyo. Tungkol ito sa kung papaano natin pipiliin ang tama laban sa mali. Pinili mo ang Irahel na isang sumpa at pinagtaksilan mo ang ating pamilya para lang sa ganid na iyong nararamdaman sa iyong puso at isipan. Dahil diyan ay hindi yan ang magiging kaligtasan mo sa ama na siyang may likha. Sagot ni Mikael na ang kanyang boses ay puno ng puot at paninindigan. Tama na ang satsat! Salita nito, sabay biglang tumalon si Gregorio mula sa kanyang kinaroroonan at ang sibat niya ay nakaumang patama sa ulo ni Mikael. Sinalubong naman iyon ng espada ni Mikael. At ang banggaan ng dalawang sandata ay nagpakawala ng alon ng enerhiya na nagpawasak sa mga nakapalibot na tubo. Nagkalat noon ng mga ugat at lupa sa paligid na parang naghimagsik ang mismong kalikasan. Samantalang habang nagaganap ang labanan ng magtiyo sa katauhan nila bilang sinumpang anghel, si Gregorio, at sa katauhan naman ng piniling tagapagtanggol sa anim na espiritu ng anim na maestro na si Mikael. Atras! Atras! Mga kasama! Pigilan mo kami, Lucero, kung kaya mo. Pero nasa amin na ang kapangyarihan ngayon sa katauhan ni Pinunong Gregorio, mga uto-uto! Wika nito sabay pagtakbo noon ng mga lumang tao na kasapi kay Irlan. At tama kayo sa inyong narinig, mga kabagis. Ang kinikilalang lider ng mga lumang tao ay walang iba kundi si Gregorio. So matutal ay kung palalawakin natin ang ating mga imahinasyon ay di kaya matagal ng plano ito ni Gregorio Dalagit at Irlan, at hindi man totoo na may ikapitong pamilya, pero nasa loob din lang pala ng anim na pamilya ang tunay nilang kalaban. Sa mga oras naman na ito, mga kabagis, ay nakatakas na ang tatlong pamilya dahil sa siyempre inuna nilang iligtas ang kani-kanilang pamilya o apelyido. Nakalayo na noon ang karwahe ng mga salbasyon at ang mga lamak naman ay ginamit na lang ang kanilang mga kakayahan upang mabilisang pumuslit sa nagaganap na gulo, samantalang ang mga Del Fierro habang binabagtas na ang daan sa malawak na lupain ng mga dalagit
ay nakabantay naman na lumilipad ang napakaraming insekto sa umaabanting karwahe ng mga ito. Ibig lang sabihin noon ay naiwan na lang sa tatlong pamilya ang labanan o digmaang ito. Si Gregorio Dalagit kasama ang mga tauhan nitong lumantao, laban kina Amadorino Dalagit at Micael Dalagit kasama ang pamilya ng kanyang asawa na mga Salandig. Sa pagtakbo ng mga lumantao sa kadiliman ay ginamit naman nila ang kanilang kakayahan na pagtatago ng kanilang figura sa dilim upang matakasan ng mga gabunan, dahil hindi nga naman nila kaya ang mga gabunan sa harap-harapang laban. Ngunit kahit pa ganoon, sa bawat pagkidyap ng kalangitan sa kanilang pagtakbo sa malawak na kalupaan ng mga Dalagit at sa bawat igkas ng laban ng dalawang representasyon ng libro, ay nagkakaroon naman ng pagkidyap-kidyap din ng liwanag sa kadiliman, dahilan naman ng pagkatiklo ng mga ilang nananakbo na mga lumantao ng mga gabunan. At sa tuwing may naaabutan ng mga gabunan ang pamilya ng mga Salandig, ay pinapatay nila agad ang mga ito. Samantalang si Amador ay naiwan na lamang sa loob ng Casagrande dahil sa dalawang patay nitong kapatid. Habang nakaupo nun sa sahig si Amador, ay kalong-kalong nito sa magkabilaan nitong paa ang dalawang ulo ng bangkay ng kanyang mga kapatid, ang Kuya Silvino niya at sunod sa kanya na mas bata na si Severino. Kapatid ko, anong nagawa ko? Diyos ko. Pagtatanong ni Amador sa langit habang lumuluha ito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay parang natibag noon ang pader na sandalan ng mga Dalagit dahil sa dagok na naganap nga sa kanilang pamilya. E kung iisipin nating mabuti, ay kamamatay nga lang ni Balbino, ang bunso. Ngayon ay may sumunod na naman, dalawa pa. At habang nagnanangis ng pag-iyak noon si Amador, di kalayuan naman sa kanya ay si Matilda pa rin na walang malay na nakahiga pa rin sa sahig. At sa tuktok ng mga ito ay ang dalawang libro pa rin ng karunungan na nakalutang sa ere. Hindi gumagalaw ang mga yon, habang ang irahel na libro ay napapalibutan pa rin ng mapinong baga at itim na usok. At ang puting libro ng mga Dalagit ay nagniningning pa rin. Samantala ay sa pagtakbo pa rin ng mga lumantao ay ang siya namang paghahanap at paghahabol pa rin ng mga gabunan kasama si Lucero at Isla. At sa bawat masusukol noon ni Lucero at Isla ay kanilang pinapatay agad ang mga ito. At sa direksyon naman na tinatahak ng mga lumantao na pinangungunahan ni Irlana ay parang papunta ang mga ito sa lugar ng tubuhan kung saan naglalaban si Kael at Gregorio. At sa labanan nga, sa pagtatama pa rin ng dalawang makapangyarihang sandata ng dalawang isinugo ng mga libro, ay gumagawa pa rin iyon ng pagkidyap-kidyap ng liwanag. At sa bawat pagsasalisi o pagkikiskisan ng mga ito ay lumilikha yun ng mapipinong baga na nananalsik sa pagitan ng dalawa. Malakas ang kapangyarihan ng Irael, ngunit di naman matinag dito ang mga sugo ng puting libro na nakaanib naman kay Kael, hanggang sa sumalida si Kael ng pagwasiwas nito ng kanyang espada.
Pilit naman na inilagan yun ni Gregorio ang pagtama ng talim ng espada ni Kael sa kanyang katawan. Pero nahagip pa rin ng pangil ng kidlat ang braso nun ni Gregorio. Nadaplisan ito. Pakatitigan nyo ng mabuti ang braso na to mga kabagis, dahil sa pagdaan ng talim ng espada ni Kael ay hindi sugat ang linikha nito sa balat ni Gregorio. Parang marmulat na bitak at nadurog sa pino ang ilan sa mga laman ng braso ni Gregorio. At sa paglagpas naman ng talim ni Kael ay siya namang pag-unday ni Gregorio ng kanyang sibat. Lumusot naman ang tulis ng sibat ni Gregorio sa baluti ni Kael sa tagiliran nito. Ngunit hindi naman makabaon yun ng maigi sa katawan ni Kael, sapagkat parang pinipigilan pa rin yun ng enerhiya na baluti na nakabalot sa katawan ni Kael. Ngunit nasugatan pa rin noon si Kael ng bagya. Sa bilis ng pangyayari, nang maramdaman ni Gregorio na hindi uubra ang sibat nito sa baluti ni Kael, mabilis na umatras ito ng papatalon papalayo kay Kael. Pinuno! Pinuno Gregorio! Iligtas mo kami! Isang boses ang tumawag nun kay Gregorio na sumisigaw. At yun ay walang iba kundi si Erlan. Nananakbo ito kasama ang iba pang lumang tao. Nang makita yon ni Gregorio, ay lalo pa itong umatras papalayo kay Kael, na parang may kagustuhan nga din ito na sakluluhan o tulungan sina Erlan. Nang mapansin naman ni Kael ang pagkilos ng kanyang tiyo Gregorio na tangkang pagtakas. Huwag mong itutuloy ang binabalak mo. Dahil uungat na ipasok na sa iyo mismo ang mga karunungang nakasulat sa Mikael Arkanghel na aklat, ay hindi pa kakayanin ng iyong katawan kung gagawin mo ang panalangin atake na yan. Masyadong malakas ang mga ngalan na babanggitin mo sa orasyon na kayang sumunog ng mga hindi nakikitang nilalang dito sa ibabaw ng lupa. Pati ang mga engkanto o mga elemento o mga laman lupa sa paligid ay maaapektuhan sa binabalak mo. Wika ng parang napakaraming boses sa loob ng wisyo ni Kael. Sino kayo? Tanong ni Kael din sa kanyang wisyo. At sumagot naman ang maraming boses na yon ng sabay-sabay. Kami ang 6 na maestro. Kami ang gabay ng librong Mikael Arkanghel, sabi nila. Panandalian ko munang puputulin ang sandaling ito, mga kabagis, dahil klaruhin muna natin to sa ating matatabang kaisipan. Dahil ang tinutukoy ng mga boses sa loob ni Kael ay ang libro ng mga dalagit, sapagkat ang tinatawag din nilang puting libro o aklat ng panalangin o libro ni Mikael Arkanghel pa ay iisa lamang. Dahil ang totoo, sa pangalan ng libro na to ay dito rin pinulot ni Amador o ni Amadorino Dalagit ang ngalan ng kanyang anak nung ito ay isinilang. Mabalik na tayo sa kasalukuyang kaganapan. Sa pagbagal ng mga sandali ay dahil nga sa ipinaloob na pala ng libro ang buong karunungan na nakasulat sa kanya kay Kael, ay merong nais usalin si Kael o dasalin para tapusin na ang kanyang tiyo. Ngunit pinipigilan nga siya ng 6 na maestro dahil sa kapahamakan ang idudulot nito sa kanya at sa mga nakapalibot na lalang na hindi natin nakikita ayon nga sa narinig natin. Ngunit ganun pa man, dahil sa emosyon nga na daladala ni Kael sa kanyang damdamin, ay ginawa pa rin niya ito. Itinarak ni Kael noon sa kanyang harapan ang espadang pangil ng kidlat at sinambit nga ni Kael ang mga kataga na panalangin o orasyon na nasa kaisipan niya. At ang usal na to ay tinatawag ng 6 na maestro na Gladius Doses Purissimae, at ang kahulugan nito ay ang talim ng purong liwanag. Ito ay isang sandata na dalisay at banal. Nang makumpleto naman ni Kael ang dasal sa kanyang isipan,
ay nagliwanag ang espadang pangil ng kidlat. "Kael, wag!" Salita naman ni Amador noon mula sa loob ng Casagrande at napatayo na ito. Nang makita niyang lumipad na lang ng kusa ang bakos na banal o ang sintron nito na armas patungo sa tubuhan kung saan nagaganap ang labanan. Mabilis na nakarating ang sintron doon at agarang pumulupot yun sa unahan ng puluhan ng punyal ni Severino. At sa huli ng kanyang pag-ikot ay naipatong yung pinakabakal ng sintron o ang bakos na banal sa unahan ng puluhan na may parang bakal na susing nakaukit, tanda ng pagiging susi nito sa pagsasara ng mga pinto ng kadiliman. Nang matapos ang mabilisang proseso na yun, agarang binunot ni Kael ang espada. Ngunit ibalik natin ang mga sandali nung inuumpisan pa lang na usalin ni Kael ang dasal ng Gladius Luces Purissimae. Dahil sa mga sandaling yun ay nag-uusal na rin pala si Gregorio upang sila naman ay iligtas ng aklat ng Irahel sa lugar na iyon kasama ang mga lumantao. Dahil dito ay bigla namang gumalaw ang libro ng Irahel at lumipad din patungo sa labanan ng dalawa na parang sinumo ni Gregorio ang aklat na ito. At sa pagdating nga ng aklat sa laban, ngayon ay napagdugtong na natin ng mga sandali dahil sa pagbunot ni Kael ng espada ay siya namang pagtapat ng aklat sa tuktok mismo ni Gregorio, sabay ng mabilis na pagbaba nito na nagmistulang batubalani ang mga palad ni Gregorio dahil sa dumikit ng mabilis ang libro sa mga palad nito. Sabay bukas niya ng isang pahina at bigkas niya lamang ng ilang salita sa pagbasa dito. Atake naman ni Kael ang kanyang espada sa kanyang pagtalon. Matatagpas na noon ang buong katawan ni Gregorio sa bilis ng sandali. Halos nasa pagitan na lang tayo ng bilis ng pagkisap mata. "Kael!" sigaw ni Amador na paparating pa lang noon sa labanana. Halos tumigil na naman noon ang pintig ng puso ni Gregorio sa takot dahil sa tatama na nga sa katawan nito ang usal ng Gladius. Ngunit biglang napukaw ang liwanag ng baluti ni Kael at nalaglag ang espada. At sa palibot naman ng buong tubuhan ay isang alon ng maiitim na usok ang paparating na. Napakabilis yun na may kasama pang mapipinong baga. Papabilog ang korte ng alon ng itim na usok na ito na para bang magkakasalubong ang lahat ng usok na ito sa kinalalagyan ni Gregorio. At sa isang iglap, naglikha yun ng parang pagsabog sa hangin dahil sa nagtama ang lahat ng usok na itim sa kinatatayuan ni Gregorio. At sa ilang segundo ay mabilis na parang hinigop ng isang portal ang lahat ng kadiliman na usok na ito. Pagkatapos noon, sa mga sandaling ito ay wala na ang mga lumantao, pati si Gregorio. Sa pagpunas ng kadiliman ng kalangitan, sa tabi ng isang paupod ng liwanag ng punyal ay si Kael na nakadapa sa lupa na wala ng malay. At ang mga espiritual nitong baluti ay unti-unti nang naglalaho. Sa pamamagitan ng pagtangay ng hangin papaitaas na parang nagiging abo ang ginto at pilak na kasuotan nito. "Kael! Anak! Kael!" salita ni Amador habang nananakbo pa rin ito. Ngunit parang may pangamba ito sa kanyang tinig at itsura.
Bumalik naman nun bigla si Isla sa pagiging normal at tumakbo rin ito sa kinadadapaan ni Kael. Samantalang si Lucero naman ay mabilis ding bumalik sa Casagrande upang tignan naman si Matilda. At ang lahat noon ng mga gabunan ay unti-unti na ring bumalik sa anyo nila na pagiging tao na nooy nagkalat sa Hacienda Dalagit habang nakatayo dahil sa wala naman na ang kanilang mga kalaban. At habang nangyayari ang mga bagay-bagay na to, sa unti-unting pagpukaw ng mga baluti ni Kael, ay ang siya namang mabilis na paglipad ng puting libro ng mga dalagit papunta sa tapat o tuktok ni Kael. Nakita yon ni Amador habang nananakbo ito, pati ang pagkalas ng 6 na kaluluwa sa katawan ni Kael. At pagpasok nito sa bumukang puting libro, kasabay noon ang maningning nitong pagliliwanag na ikinasilaw pa noon ng mga salandig, kasama na si Isla sa buong kapaligiran. At sa pagmulat na lang ng kanilang mga mata, ay parang nakakita sila ng paglipad ng isang liwanag ng bituin na umalis mula sa lupain ng mga dalagit. At yun na nga ay ang puting libro. Kasabay ng pag-alis ng puting libro ay ang pagkaabot naman ni Amador sa nakadapa niyang anak sa lupa. Agaran niya yung ibinaliktad. Nung mahawakan nito ang kanyang katawan, agad niya yung pinulsuhan at pinunasan ng muka dahil sa lupa at dinama ang pintig ng kanyang puso. Ngunit wala ng pintig ang puso ni Kael. Anak! Anak! Wika ni Amador na di alam kung buhay pa si Kael. Samantala, ang puting libro ay umalis na nga at tumilapon yun sa kung saan, at hindi natin alam kung babalik pa ito sa pangangalaga ng mga dalagit.